Andito na naman tayo sa Bacolor, Pampanga. At guess what? Babalikan natin si Sir Randy Valerio. Yun pong recently na feature natin na goat farm. Ayan, kasi marami po sa mga audience natin ang nagre-request ng more information about goat raising. So yung naunang dalawang episode po natin kasi ay more on overview ng goat farming, no? Yung operations ni Sir Randy. But this time, gagawa tayo ng episode na mas detalye. At ang pag-uusapan natin ay more on doon sa milk production. Maaga-maaga tayo ngayon. Andito na tayo, almost magsa 7 a.m. na. At yun, tamang-tama to kasi ito yung start nung kanilang paggagatas sa mga goat. Medyo rough road na yung yung daan. Ito kasi yung yung sabi nga ni Sir Randy, part ito noong nasa gitna tayo ng mega dike. So ito yung dating dinadaanan ng lahar. May dala-dala rin akong cooler kasi plano ko mag-uwi ng milk at saka ice cream at saka cheese. Yan. Andito na ho tayo sa gate. Kakasya ba ako? Parang hindi. Parang kailangan akong magbawas ng gate. Ayan. Alright. So, papasok na ho tayo sa loob. And, so ngayon, mukhang tayo lang ang bisita. Sir, morning! Morning! Babalik po kami. Morning! Daughter ko po, si Hello. Ayn. Hello! Kami dalawa lang. Oo, kamukha mo eh. Talagang ang director on time. Sige, Opo. direct, doon na lang. Dito na po, mag-park po muna ako. Ayan, yan si Sir Randy. Kaya mo ba mag-videographer? Kasi worst comes to worst, pag wala kang videographer sa Pinoy How To. So, kararating natin dito sa farm. At nakita natin si Sir Randy. Ayan. Sir! Morning! Morning, sir. Morning. Sir, Hello. kapitan kita ulit, sir, ng mic. Kaya mo na ikawit. Ganun mo lang yung t-shirt mo, sir. Yan. Hindi mo sinama si Ma'am Cathy. Ano po, sir, maraming work. Salamat ulit sa pagpasyal ha. Oo, sir, maganda yung... Congratulations. Congratulations, sir. Congratulations at maraming na-inspire. Oo, marami. Tuloy ka ba tawag? Marami, pero masaya naman. Tuloy lang natin at hanggat may na-inspire, hanggat may naniniwala. Ay, kaya siyempre, natin. maniniwala naman talaga sila. At ito naman, hindi lang para sa farm, kundi para sa bayan talaga. Oo. Para sa mga nagmamahal sa agrikultura. Marami tayong natutunan, marami tayong na-impart Doon naman tayo. Na messages, na na learning sa kanila. And yet, yung audience, gusto pa nila na mas marami. Kaya nga. Oo, At ito importante to dahil gatas na. Dito na yung... Dito na. Saan mo ba gusto direct umupo? Eh, dito lang sir. Okay lang Ayan, din, ayan. Oo. Okay, direct. Yan, sir. Yan, ganyan. Marunong na si sir. Hindi na kailangan i-direct. Ayun, sir. So, yun nga. Yung dalawang episode natin, sobrang nakakatuwa yung feedback ng mga tao. At I'm sure maraming tumawag sa'yo. At yun nga, nagre-request sila ng
more details. Okay. Kasi yung dalawang naunang episode natin is parang more an overview pa lang di ba? So this time pag-uusapan natin yung detalye talaga ng dairy goat. Ano ba talaga yung paano ginagawa yung milking? Okay, actually direct ito na yung pinaka goal natin no? Teka sir. Ay, gusto ko lang yan. Ano ba? Talagang kung ka rin no? Oo. Floor manager ka rin Lahat na one-man team, sir. Host pa. Nagme-makeup ka ba? Ay, hindi naman. Yun na lang ang kulang. Anyway, natutuwa rin ako dahil maraming positive comment, na-inspire daw sila. At yun naman kasi talaga yung goal ko na talagang i-promote itong industriya. Maraming na-inspire at maraming natuwa. Of course, siyempre, meron din talagang hindi maintindihan. Pero mas marami yung nakakaintindi. So, tuloy lang tayo. At hindi naman, yung negative talaga naman kailangan natin para maging positive So, yun, yung goal natin. Kaya nga sabi ko direct, hindi dito natatapos. Kung natandaan mo na nung naghiwalay tayo. Marami pa. At ito na nga yung pinaka-goal natin, yung paggagatas. Although, hindi pa ganun ka high-tech o yung technology, pero enough na para makapag-start. Sabi nga, start where you are, no? Do what you can, no? So, kung ano meron kang resources, yun yung gawin mo. Kung nasaan ka, yun lang yung kaya mong, yung resources mo. So, doon ka mag-start. Hindi mo naman kasi kailangan ng, pagka nag-dairy ako, kailangan ko ng milking parlor. Pag nag-dairy ako, kailangan ko ng ganito, ganito. So, ang importante lang dito sa dairy, dapat laging malinis. Kahit hand milking pa yan. So, ngayon, dito na tayo sa... Dito tayo. Milking. Okay. So, yung highlight ng ating episode for today. Okay. Papaliwanag muna ni Jen kung ano itong mga equipment na to. Yung basic na kailangan para tayo maggatas. Okay. So, Jen. Okay. Good morning po. Morning. So, ito po, sunrocks po to na may, tubig po na may sunrock. Tubig na may sunrocks. Po, para po ipang pupunas po dun sa may other po ng kambing. Okay. So, tagi-tagisa po silang ganito. Ah. So, pira-piraso po yan. Oh, I At see. 1%, 1% solution doon sa tubig 1% solution. ng sunrocks. Okay. Tapos ito po, right after pong gatasan, ito po yung ididip po natin. Dip-dip po siya. Pipisilin siya, naakit yung solution. Okay. Tapos ilulubog yung tit doon. Then, pag binitayon mo na yan, babalik na siya. Para hindi matapon din. So, ito talaga, tit dip bottle. Oh, I see. And tit dip solution. Okay. Next, ito yung milking can. Okay, ito yung milking can. Dito pumupunta yung gatas. Oo. So, kukuhanin muna nito. Yan yung nakatapat sa other. Okay. Yan yung strap. Tapos, isasalin dito. Iaabot kay Jenny, re-record niya. Okay. At isasalin na siya rito. Isasalin dito. Ayan. So dito maghahalo-halo na yung lahat ng milk. Oo. Okay. Pero itong mga dough na to, in-identify talaga silang walang sakit, kaya o walang mastitis. Pero kahit maghalo-halo man yung kanilang gatas doon, talagang hindi maghahawa-hawa. Okay. So ang pagre-record namin, pagka inabot ni Michael, ayan si Michael. Okay, Michael. Titimbangin ni si Michael. Okay. Tapos titimbangin ni Jenny. Okay. Kung ilan yung nakuha doon sa isang dam na yon. Okay. I-re-record niya para meron kaming intact na recording. Okay. So ganun dapat ka-detalye para makikita natin yung performance ng bawat dam na ginagatasan natin. Nang sa ganun, pag nag-record kami nung mga nanay nila, alam namin kung ano yung kung gaano karami nakuhang gatas sa kanya. Okay. Although may peak season, may dry season, pero pag tiningnan natin yung peak season niya, yun na yung doon mo na dapat i-record kung gaano yung pinakamaraming makukuha sa kanya. Kasi yun yung magiging record niya. Okay. So,
So, lika at simulan na natin. Simulan natin. So, hindi ko sineset aside yung milking parlor. Dapat 'yan. Kaya lang paano kung hindi pa naman ganun ang income mo. So, magpuput up ka ng million. Oo, wala pa ako sa stage. Kailangan mo na talaga siya. Actually, in a sense of kailangan, mas talagang kailangan. Pero unang-una kasi mahina ang kuryente ko eh. Okay. So, hindi kayang i-sustain yung kuryente ng milking parlor. So, ano gagawin ko? Hindi naman ako pwedeng huminto. Dapat talaga may hashtag goal, kaya nga ng mga millennial. No? Kailangan talaga may goal. At huwag tayo hinto hanggat hindi natin nakikita. Yung milk, yun yung pinaka-importante sa akin na sa iba importante breeding, okay yan. Wala akong negative comments diyan sa mga nagbi-breed talaga. Pero ito kasi, tinitingnan ko kung gaano ka-importante o gaano kahalaga yung pagkalikha ng Panginoon doon sa gatasang mga hayop. Kung hindi natin gagatasan, so sayang naman yung parte natin, hindi natin makukuha. Gatasang hayop to na nilikha ng Panginoon para sa atin. So yun, gatas. Sir, ano pala, yung, di ba, yung may kasabihan tayo na matutong mamuluktot habang mahigsi ang kumot. Oo, kumot. Ganun ba? Tama. So ganun din, no? Yung kasabihan na yun, it applies not just your personal life, but pati sa business. Ay, oo naman. Kasi lahat naman ng business na lumalaki, of course, meron ng malalaki talaga na isinubo na lang ng magulang nila o ng company doon sa tao. Pero mas masaya kung talagang ikaw ang makakatuklas kung paano ito lalaki. Kaya nga sinasabi ko dito sa mga tao ko, alam niyo, kaliit-liit ang ginagawa ninyo, nagawa ko. Hindi pwede kasi direct na hindi mo alam yung ginagawa ng tao mo. Hindi mo pwedeng utusan doon sa gusto mo lang. Dapat uutusan mo sila nang alam mo kung paano matatapos, alam mo paano sila magiging masaya, alam mo kung paano nila gagawin ng mas maayos. So, dapat ikaw ang nakakaalam nun. Pag hindi mo alam yung ginagawa nila as a leader, hindi mo alam yung ginagawa nila, inutos mo lang, huwag kang umasa ng mas magandang output. Kasi hindi mo naman alam yung diskarte, dapat ituro mo sa kanila, i-lead mo sila dun sa mas masaya silang gagawin, mas madali nilang gagawin. So, that leads to right management. Yes. Including manpower management. Yes. Importante yun kasi ako nga, ang role ko sa kanila, alagaan ko silang mabuti. Actually, pinabaksin ko sila at talagang naghanap ako ng way para mabaksin din sila. Kasi rights nila yun eh. Yeah. So, gusto kong iparamdam sa kanila na kung ano yung kailangan nila, ibibigay ko. At kung ano naman yung kailangan ko sa kanila, dapat naman maibigay nila. Hindi ko na kailangan sabihin yun kasi kailangan ko iparamdam eh. Para magkusa sila at maging masaya sila rin sa ginagawa nila dahil napasaya ko sila. So, hindi lang yung kagaya ng sinabi mo nung unang episode na ibigay mo yung kailangan ng hayop para ibalik niya sa'yo. So, pati sa tao. Pati sa tao. Kasi sila mag-aalaga. In fact, di mo naman kayang alagaan. Hindi ko naman kayang alagaan mag-isa yung mga hayop na to kung wala sila. So, may strength sila na kailangan kong stretch. No? Kailangan din nilang makita yung gift nila na meron pala sila nito. Sino yung makakatulong tumuklas nito? Yung maglilid sa kanila, tayo. Kasi dapat hindi lang tayo manager, hindi lang tayo boss, kailangan maging leader tayo. So, yun. At kung ano meron dito, pagtsatsagaan natin, kung ano merong, kung ano wala tayo, wag mo muna nating masyadong hanapin. At magiging productive tayo at maging resourceful tayo. Kung ano meron dito sa farm, yun muna. Ang sarap po yung yung mga tao na mamanahin na lang nila kasi wala, 'di ba? Andiyan na lahat ng resources. Pero hindi ibig sabihin na kung wala tayong ganon, walang ganon tayong parents na ibibigay na lang sa iyo lahat. Hindi naman 'yun katapusan. Meron kang magagawa para gumawa, para ma-improve mo rin yung sarili mo, yung buhay mo. Tama, kasi yung sense of responsibility gaya nung nasabi ko nung last time na episode, yung sense of responsibility wag nating aalisin. Hindi lang doon sa mga anak natin, kundi pati doon sa mga tao natin. Alam mo, direct, para lang maramdaman nila na itinuturing ko silang pamilya, sabay-sabay kaming kumakain. Pati yung mga anak ko, kasabay nilang kumakain. Of course, may limitation. Pero kung ano yung kinakain nila, kinakain ko rin. Kung hindi lechon yung ulam ko, tuyo yun sa kanila. Kung tuyo yung ulam namin, lahat kami kakain ng tuyo.
Yun yung gusto kong ipakita sa kanila, na hindi sila iba sa akin. Pamilya ko sila. Family nga eh. So, pamilya talaga ang ituring natin kasi may buhay yung inaalagaan natin. Kahit walang buhay, doon sa mga naglilid, sa mga boss, kailangan nating, bago tayo, kung nakakaranas tayo ng gutom, ganun din sila, no? Kung nakakaranas tayo ng minsan, naiinis tayo, ganun din sila. So, kailangan tayo ang mag-a-adjust. Hindi pwedeng sila ang laging nag-a-adjust para sa atin. Sabi nga nila, dahil ikaw yung manager, ikaw dapat ang nakakaintindi. Diba? Kung ano yung ipapakita niyang attitude, ikaw dapat ang nakakaintindi. Paano mo yun aayusin? Tama. So, yun. Napunta tayo sa leadership, no? Kasi nga, importante to actually. Importante to sa business. Ang business kasi may numero. Madaling mag-record, madaling makita kung magpa-profit ka. Pero ang pinakamahirap sa business, yung mag-handle ng tao. Mag-handle ng tao. 10 ang tao ko rito, aside dun sa iba kong negosyo. Pero nag-focus ako dito, mas nag-i-enjoy ako rito, kaya mas namomotivate ko yung mga tao. Actually, nagtatampo na nga iba yung tao ko doon sa glass and aluminum eh. Kasi kabilang business. Kabilang business. So bakit daw mas madalas na ako rito? Ito yung tatanggap sa akin after ng lahat eh, no? Mahihina tayo, pero ang farming, kahit mahina ka, tatanggapin ka. So yun yung kahalagahan ng farming. So hindi lang na nagma-manage ka ng farm, dapat farmer ka. No, kasi hindi naman mabubuo yung farming kung walang farmer eh. So dapat ang unang farmer yung talagang owner. So, sabi ni Sir, napunta tayo sa leadership. Oo, dito po sa agribusiness, ganun po yan. Kasi wala ako talagang yung define na format. Come what may. Napaka-natural. Ganun yung format dito. So, kung ano yung biglang lumalabas na conversation, yun lang yun talaga. It's not being manipulated or edited or may purpose kung bakit tayo pumunta, but syempre free-flowing yung pagpasok ng events, ng information. But anyway, sir, going back doon sa Dairy Goat. Kung napansin mo nung last episode natin, walang laman itong kabilang side. No, walang laman yung kabilang side. Piniprepare ko talaga sila for the itong building 1. Itong building 1. Building A ba? Tawag mo? Building 1. Building 1. Primera building. So yung kabila mayroon, yun yung mga galing sa NDA. So pinasasalamatan ko yung NDA, no? At ito naman kabila, napanood ba nila? Siguro, may nag-comment naman, napanood daw nila. So ito naman kabila, wala. Dahil piniprepare ko yung kulungan, pininturahan ko. Hindi dahil i-interviewin mo ako, no? Pininturahan ko, inayos ko, kasi ang milk itself, napakaselang. Okay. Siya yung pinakagustong-gusto ng bakterya kasi madali siyang kainin dahil liquid form siya. At ang taas ng protein, kaya gustong-gusto siya ng bakterya. So ang una nating dapat gagawin yung kalinisan at kaayusan ng paligid. Even ang nagagatas, of course, dapat malinis. Ang paligid dapat malinis. Ang hayop mismo dapat malinis. So makikita natin yung traditional na pag-milk. Ito, sir. Pininturahan mo. Pinapinturahan ko. Hindi dahil i-shoot natin ngayon, kundi talagang kailangan maging malinis dun pa lang sa area. Okay. So, mababait yung mga dam. Alam na nila, nagagatasan sila eh. Ayan. So, ang first step ay lilinisin po yung tip. Yung nipple niya, lilinisin. Yung nipple, lilinisin. Hawakan ko na. Pero actually, si Michael lang, kaya na niyang mag-isa eh. Ito po yung yung kanina, yung pinakita nating tela na nakababad doon sa 1% solution. Ng Zonrox. Yan. Niskus na siya. Okay. Ang maganda rito, direct, yung tip ng kambing, hindi na siya hinihila. Parang pinapump lang siya. Okay. Kaya yung gatas, talagang magdadirect na ron sa kung saan siya nilalagay. Okay. Hindi na talaga magtatouch dun sa balat ng naggagatas. Para lang siya, hindi naman siya hinihila katulad ng kalabaw at baka eh. Okay. So ganyan kadami yung yung
makuha na milk. Yung iyak nila direct may mga ibig sabihin eh. Yung kanina iyak ng naglalandi, no? Ito naman iyak ng gusto ng gatasan. So ikaw ang makakaalam kung ano yung gusto nilang sabihin sa iyo. Okay. So ang next na step natin, titimbangin natin yung milk. Pasok. So ang timbang niya ay 0.9 po, bali 900. 900 ml or almost 1 kilo. Almost 1 liter. Liter o ito? Opo, pero kilo po yung gamit natin, kaya po 0.9. I see. Okay. And then, kasada, okay. Okay. Lagay natin sa malilim. So, Recorded po. okay, recorded. So, yan na yung unang Unang nagatasan. nagatasan. Ang gagawin naman ay, ang ginagawa dyan, kuya, Ilulubog yung tip. lulubog. Doon sa tip dip solution Ang purpose niyan, sir, para hindi pasukan ng bakterya. para hindi pasok ng bacteria. At saka para hindi mag-dry. Okay, so okay na yan. Ito naman talaga yung kultura ng paggagatas eh. Noong namang araw sa European country, wala naman talagang kuryente eh. Ngayon nagagatas sila in a sense na hindi maapektuhan yung health ng hayop, kailangan nilang ilabas yung gatas ng hayop nila. So ano yung gagawin nila doon sa gatas? Doon nila na-realize na kailangan itong gawing iproseso. Bago iproseso, kailangan yung pag-extract pa lang ng gatas malinis na. Tama na. Kasi kung hindi malinis, wala, magiging basura lang siya. Wala kang mapuproduce. Hindi mo mapuproduce at saka hindi mo madadaya direct ang gatas. Mag-a-appear at mag-a-appear doon sa kung paano mo siya ipaprocess. Hindi mo siya madadaya, hindi mo pwedeng hiwala yung dumi doon sa gatas. Siyempre, liquid na siya, no? At saka walang ganong ka-high-tech na machine ang farmer para mahiwalay niya yung dumi doon sa gata. So, ano ang kailangan nating unang gawin? Kailangan make sure, siguraduhin natin, no? Umpisa pa lang malinis na. Kung paano yung linis na yon, nasa pagmamanage na natin yun. Okay. So, hindi ang hayop ang maselan. Hindi yung manager lang ang maselan o yung farm owner, kundi yung gatas at yung paano extract yung gatas. Okay. So, ipapakita po natin nung actual milking at saka yung protocol paano gawing secure na malinis yung proseso. Okay. At saka yung direct yung dagdag ko pa rito yung recording. Okay. Kasi bawat hayop kailangan naming kilalanin, kailangan naming bakit huminto yung gatas nito. So i-analyze ng mga technician ko 'yan kung bakit bumaba ang gatas. So kailangan na siyang i-breed. O ilang months na ba tong ginagatasan. Tapos yung pag kami bumili sa amin direct, binibigyan din namin ng record ng parents. Okay. Para alam nila. Para alam nila kung gaano karaming magatas. So, nothing more, nothing less. Kung ano yung makikita mo sa record, yan yung bibilin mo. Kung ano yung nakikita mo na parents niyan, yan yun talaga. Ngayon, of course, dinevelop ko siya. Mas malaki na advantage na yung offspring nitong dam na ginagatasan ko is mas magiging develop compared dun sa kanilang parents. So, as far as yung quality control ng animal na ilalabas mo ay na-monitor mo because of record keeping. So, alam mo na kung ito i-dispose mo, alam mo na eventually hindi ka mapapahiya. Oo. So, hindi ako mapapahiya. At saka yung pumapasok din tayo direct, doon ba sa subject for culling na siya? Siyempre, binigay din sa atin yan ng Panginoon para pakinabangan din yung karne, of course. No? Hindi lang milk. So, kung talagang hindi na siya magmi-milk at talagang magre-retire na siya, so sasabihin din naman ng hayop, kailangan mo akong pakinabangan as a meat. So, talagang ganyan ang buhay ko. Nagsasakripisyo ako para sa tao. Yan ang mandate ko sa Panginoon. So, ang next yung kasama niya. Kasama naman niya. Okay. So, ganun din. Lilinisin. Pwede ba akong pumasok? Sige. Paano mo masasabi na malinis na?
Ha? Sir? Nawawala yung mga dumi-dumi. Kailangan matanggal yung dumi-dumi. Okay. Sige. So, okay na. Malinis na yung teats. And ready na tayo maggatas. Yun. Tignan mo niyo po, isang kamay naggagatas, yung isang kamay para ma-stable siya. Baka hindi magalaw. Baka sa nakakapanood nito, Direk, i-pirate itong aking magagatas dahil kaya niya magatas na mag-isa. Ayan. So normally sir, pag hindi skilled yan, dalawa ang taong magagatas, ganun ba? Oo. Kailangan may tagahawak. So ayan, yun yung kahalagahan ng milking parlor, Direct. So wala pa tayo nun, adi kung ano meron, yun muna yung gawin natin. Oo, ayan. Ayan, So, more than 1 liter to. Para mas maraming kanya, no? Mas marami kanya, siguro i-record muna natin Okay, to. record muna. So kailangan maingat yung paghawak sa gatas dahil Okay. 1.2. 1.2. So mas salin na marami siya. natin. Ito na yung sinasalin. Okay. Ayan, fresh milk na yan. Kanina nakabilad. So nililim natin kasi prone siya sa kan. Pwede masira. Oo, kasi gusto ng gatas, nasa malamig siya agad. Okay. Yan, yung bula-bula na yan, yan yung foaming. Oo. Yan. Okay, next. Hindi siya kan, hindi pa siya na dry. Hindi pa. So more than 1 liter yung makukuha sa kanya. So paano mo natin malalaman na hindi pa pala siya dry? Wala nang lumalabas. Pag wala, so kanina napuno na pero may lumalabas pa kaya nagsalin. Oo, kaya sinalin muna. Pag masyado kasing malaki direct yung lalagyan nila, prone siyang masipa-sipa eh. Okay. So kailangan yung talagang pang 1 liter lang halos. Oo. Ayan, kagaya nun, parang nag-dry na, no? Hindi pa. Medyo humihina na. Kanina, mas malakas yung kwan. Oo. Pero gagatasan pa rin yan direct mamayang kwan, mamayang hapon. Twice a day. Twice a day. So hanggat may nakikita kang pwedeng gatasan sila dahil malaki adder nila, gawin lang kasi Ayan. kailangan talaga silang madry. So, Kanina 1.2. 1.2. Inilas po natin yung kwan, inilas po natin yung lalagyan. Ngayon, 1.6 no. So nakuha natin 1.8. 1.8. So marami na. Wow. Yung kanina 900 lang, parang times 2 ito. Siguro ito yung peak season niya na Jenny. Okay. Okay. Ngayon naman, okay. And last, iodine deep. So pinipisil lang yan, ayan para mag-ano siya. So, naibabad na yung yung kulay. Yun. Ay, parang kulang yan. Yan. Ang principle, ipupush mo lang para umakyat yung gamot para umabot dun sa dede. Okay na? Okay na. Alright. Nahimasmasa na siya. So, nakakaginhawa rin sila, sir, no? Para tatapos. Kailangan nilang matanggal yan. Kailangan natin tanggalin yun eh. Oo. Pakita lang natin, madam, yung record mo. Patingin nga. So, ang ginawa mo, Ito po. yan yung pangalan ng... Ako, si 101 po. Yung airtime. Kasi isa po kanina si Net Brown. Net Brown. Ayan. Yan, so importante rin to direct, no? Tinanong ni Alex, ano raw ba yung pinapainom? May probiotics siya Okay. na may kasamang molasses. Okay. Talagang ang mga ginagatasan, special treatment sila eh. Kailangan malinis na iniinom kung meron kang pwedeng ilagay para ma-maintain nila yung condition nila, ay gawin natin. Sinasama na po siya sa tubig. Okay. Probiotic. Probiotic. Okay. Ito siguro more than 1 liter din yan. So,
So sa tingin pa lang, sir, nakikita mo na kung gaano kadami yung sa kanya. Meron naman direct na ang laki ng adder niya, pero fake naman yung kanyang laki. Ibig sabihin, wala namang maraming gatas. Meron namang ang liit-liit, madami naman. Like yun, tinaw mo, ang laki-laki nun. Yan, yung umiiyak na yan. So, yan, posibleng mas marami yan. Pero meron minsan may madaya eh. Okay. Hanggat talagang hindi na i-record, hindi na isusulat, hindi na gagawa, hindi natin malalaman. Parang ang dami, oh. Talagang sumisirit. Okay. Yan. So, timbang tayo. Siguro 1 liter na to. Ayan. 1.1. 1.1? 1 and 1/4. 1 and 1/4. 1.250. 250. 1.250. Marami siya. Marami rin. Tsaka may lahi talaga ng magatas eh. Oo. Tingnan mo, ang ganda ng kulay ng gatas direct. So, importante rin na may salaan. Para dito pa lang, talaga nakikita na natin na malinis na agad. Pero after nito, sasalayan pa ulit. Ay, isang sala pa. Oo. Okay. Tahimik siya. Siya Siya pa rin po yun, sir. Siya pa rin to. 58 po. si number 58. Number 58. So, ito na yung pangalawang, ito na yan? Ubus Okay na. Ubus na. Okay. Ganyan, 1.25 kanina eh. Tapos ngayon yan, ilan po yan? 1/4. 250. 1.5. 1.5. Huwag kakalimutan i-edit. May pwede kaming pagdudahan. Halimbawa, ganito, bakit hindi pantay yung other niya? Sobrang laki. Baka meron siyang, kumbaga, nagdududa ka. Ngayon, ang gagawin namin ni Jenny, itetest. Ayun yung pang-test. Ito. Kukuha ng konting gatas, ilalagay uli yung solution na yun. Doon pa lang makikita na ganun ka basic, ganun ka bilis dito na makikita na kung may problema yung gatas. So pagka may problema, talagang aalisin na lang namin at talagang tatapon lang. Kasi hindi pwede rin manatili sa kanya yung gatas na nandun sa other niya. Pwede siya magkasakit. Kung okay naman at ayon dun sa test natin, okay naman for yung consumption, isasama pa rin siya. Isasama pa rin yung... Kasi pagka naisama namin yung direct dun sa in-extract namin at may problema, makukontaminate yung una naming ginatas. Ang proper talaga sana, bawat dalawang cage, dalawang lalagyan. So magkakaibang lalagyan. Ngayon, dahil kilala lang namin yung may mga sakit, may mga maayos, so pinagsasama-sama namin sila sa isang kulungan. Pero ito, para lang din maipakita natin sa viewers natin na kailangan natin ganito kadetalye ang gatas. Kung meron kang pwedeng pagdudahan, mas madali i-test mo na, mas mabilis i-test mo na. Kesa masira yung kinuha mo lahat na gatas. So, halika, test natin. Sige. Okay. Okay. So, ito yung sinasabi ni Sir na sobrang laki. Sobrang laki siya. Oo. Pero malambot naman. Okay. Malambot naman siya. Ayan, lalabas siya. Pagka yung lumabas niya na yun, tignan mo, hindi pantay yung other niya. Kasi nung time na hindi kami nagagatas, ito lang yung nasusuhan. So, nasanay siya na hindi nasusuhan, kaya naging sobrang laki niya. I see. Ngayon, to make sure na malinis yung, maayos yung gatas niya, itetest natin. Okay. So, doon ka dyan, kuha tayo ng konti. Okay. Kukuha tayo ng konti. Ayan. Ilalagay yung solution. Okay. Okay. I-mix nyo lang po. Okay. I-mix lang siya. Ano yung, sabihin mo dyan kung ano yung Ano yung kailangan nating makita kailangan dyan? makita para maayos? Parang may namumuumu. Pero ito po, weak lang po siya. Hindi pa po siya yung malapit sa mastitis pong sakit. So may pag-grade din po doon. So ayan po. Yung nabuo na kwan, yung nabuo na puti,
Yun yung dapat magkulay. Dapat po wala yan, liquid po halos. So, Dapat walang mamumuo. Pero ito po, weak lang naman po siya. Kasi Hindi. pag itatapon po yan, kasama po yan. So itatapon ko lang. ayan. Ngayon, Hindi nakita. ihuli natin yung paggagata sa kanya kasi isasali natin siya sa ibang lalagyan. So, hindi natin siya isasama. Oo. Ngayon, tignan naman natin tong posibleng maayos kasi pinagsama namin sila. Na? Tingnan naman natin tong posibleng maayos na gatas. Itetest na Ayun, natin. talagang nagduda na tayo ron. So, yun ang kinalabasan doon sa test. So ito, pantay naman po, no? Pantay naman, pagkikita natin yung maayos, dito na lang natin lagay sa isa. Okay. Lagyan ng solution. Ito, wala po siya. Ayan. wala. Magiging pantay yung halo niya. Kanina, di ba, may nabubuo. May nabuo. Ngayon, yan yung talagang maayos ang gatas niya. Negative. Wala siyang malapot. Kanina may malapot. Ngayon, pag tinapon natin yan, makikita natin na ayun, kung ano yung texture ng gatas niya, yun pa rin yung kanina medyo malapot eh. Ngayon, direct, yung isang adder niya o yung isang teeth niya, pwede yung kabila nung tiningnan natin, pwede namang maayos. Okay. So yun, pwedeng for animal consumption. Kahit magkaiba siya ng isang adder siya, pero dalawa yung teeth niya, pwedeng yung isang teeth, maayos naman yung makukuhang gatas. So titingnan natin, itetest natin yung kanina nating tines, kung maayos naman yung kabila. Okay. So posibleng ganon, tingnan natin kung maayos yung kabilang... So ito yung may diferensya, yung malaki. ito yung may diferensya, pero hindi naman siya ganun kalala. Dahil doon sa appearance naman niya, malambot naman siya. Okay. Malambot naman siya. Kasi kung mastitis, talagang napakatigas niya. Okay. Ayan. So, dapat magkaiba siyang cup para hindi Contaminate. ma-contaminate. Ayan. So, yan yung same. Ito yung may problema kanina ng konti. Tingnan natin yung isa. Meron din. Meron din. So, pero mas medyo malalay kanina kasi nakahiwalay talaga yung puti. So, pakita mo sa video yung itatapon mo na lalapot siya. Parang dito. Yan. Lalapot siya eh. Tapon na. Oo. Ayun. Ayun. Parang malapot siya. Oo. So, ito, hindi na siya pwedeng for human. Mamaya na siya gagatasan. Oo. At pagsasama-samahin sila, lahat ng pagdududahan natin, ay pagsasama-samahin natin. So, yung iba naman talaga, good na nung dinala rito. Pinakita lang natin ito para dun sa viewers natin. For demo. Para For makita demo. nila. Makita din nila na kung paano kahalaga yung pag-test dun sa gatas. So, ito, Jen, ihiwalay mo siya kasi posibleng mahawa siya. Kasi may contact. Okay. So, ganun natin dinidetalye. Kasi ang produkto natin, sinisikap natin na for human consumption. So, dapat malinis talaga at maayos yung pagka-extract. Okay. Kahit na hindi pa machine operated, gawin na natin ng tama, no? Ayun. So, okay. Tingin tayo ng doon na tayo sa kabila. Okay. Tingnan natin yung posibleng maximum na makukuha natin sa isang hayop. Nasa mga 1 and 1/4 kilo yung nakukuha natin. Average. Ang nandito 16. So kung kukumpitin mo ng mabilis, baka nasa 20 liters na agad yung makukuha mo rito. So yan, masasabi ko na magpa-profit na tayo in 20 liters. Lalo na kung mababalyo adding pa natin or maipaprocess natin. So, dagdag pa yun. Sir, gusto ko lang i-follow up sa'yo kasi parang may nag-comment, parang nalito yata siya. Doon sa statement mo na kikita ka ng 1,000 pesos. Ano yan?
per month ba yun? Sa isang Oo, per month. 1,000 pesos per month. Oo. Pero yung nagagatas mo, ilang liter per day? Kung gagatas ka ng, halimbawa, 1 liter, no? 1 liter per day, doon sa mga ginagatasan, more than 1,000 a month. Okay. Kaya lang, kinukonsider ko pati yung hindi ginagatasan kasi whole herd yung aking kinukompute. Average. Average siya. Gumagatas man siya o hindi. No? Doon sa gatas, sa 200 head na dam ko, kaya kung gumagatas man o hindi yung iba, dahil sinisinkro namin, pinoprogram namin, ayun yung sinasabi kong pwede po kayong kumita ng 1,000 a month. Bali 200, pwede hindi ko sinasabing yun yung tamang computation. Pero ayon dun sa numero namin, mas malinaw na makikita natin doon na pwede tayong kumita ng ganon. Ng 1,000. Ng 1,000. Yung 1,000 na yan, sir, ay minus muna dyan yung gagatasin ng anak. Oo, minus ko na rin. Minus mo. So, nag-milk replacer na ako doon kasi hindi naman all the time milk talaga ng goat's milk ang pinainom sa kanila kasi mawawalan tayo ng parte. O kukunti ang parte natin. Or, papayat naman yung mga baby. So, babalansihin natin na may age na kailangan nilang uminom ng pure goat's milk. At meron namang event o meron namang certain period na kailangan mo namang i-replace na ng ibang yung milk replacer para mas marami kang makuha para maibenta mo. Aside pa rin yung makakapagbenta ka ng mga animals mismo. So doon pa lang tayo sa milk, hindi man garantisado dahil syempre iba-iba tayo ng management pero kami dito nakikita namin na pwede po tayong kumita kung ilan yung dam natin. Given na may ginagatasan po tayo, kahit hindi naman lahat, kaya po natin kumita ng 1,000 pesos a month, bawat isa. So kung may 100 ka, pwede kang kumita ng 100,000. So base yan sa sarili mong experience based sa tamang recording. Tamang recording, tamang sistema, at saka doon sa experience ko. Kung meron pang mas magandang experience, pagtulong-tulungan po natin. Kung meron pang mas nakakapaggawa ng numero, maliban doon sa akin, hindi ko po sinasabing ganun kaganda yung aking numero, no? Ayun, kung meron pa, pag-usapan po natin. At baka mas magawa nating mas maayos. At least po, klaro po ha, wala hong kalituhan doon. Malamang hindi lang niya na i-match yung ating viewer. But at least, klaro kayo, sir, na totoo, kayang kunin yung 1,000 pesos per month sa isang head. Gumagatas man o hindi. Gumagatas man o hindi. Basta yung whole herd. Average po yan. Whole herd ng dam. Ayan. Okay. Sige, sir. At kung may tanong pa, pwede po kayo mag-comment dyan dito sa YouTube channel ni Derek Buddy. Oo. At sumasagot si sir. Sumasagot po tayo. Si sir mismo, sumasagot. Sumasagot po tayo dyan. At pwede rin naman tayong pumasyal. So, usap tayo, kwentuhan tayo. At pakita ko po yung numero ko. Okay. Sige, sir.